Lintik na mga insektong yan. Bakit ba hindi pa sila mawala-wala? Ilang buwan na nila tayong pinepeste. Ayaw pa rin nilang umalis. Kailan pa ba kasi matatapos to, Ka Mauro? Ubus sa mga pananim natin. Hindi rin naman tayo makakapagtanim ng panibago. Papapaking lang din ng mga insektong yan. Walang makapagsabi, Aling Gloria. Kung may nakakaalam lang sana, di malamang nakaisip na tayo ng mainam na diskarte. Tay, may nakausap na po ba kayo sa gobyerno sa lungsod? Huwag ka nang umasa. Wala namang pakialam ang mga yun sa atin eh. Masyado silang abala sa pagpapalobo ng kanilang mga bulsa. Ilang ulit ko nang nakausap ang gobernador. Ang sabi, magpapadala ng tulong. May dumating ba? Wala. Nakababahala lang. Ilang ulit na tayo nagsasagawa ng ganitong malalaking mga pagsisiga para magpauso. Pero hindi naman kumakaunti ang mga salot. Baka mamaya tuluyan ang sakupin ng mga yan ng buong baryo natin. Hindi na lang ang mga taniman ang maaalanganin. Yun nga rin pong inaalala ko, Manang. Hindi malabong magkasakit na rin tayo gawa ng mga pesting to. Patawad, wala akong magawa bilang pinuno ng baryo natin. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Ka Mauro. Nakikita naming lahat ang malasakit mo sa baryo. Alam namin ginagawa mong makakaya mo. Sadyang hindi lang talaga biro itong kinakaharap nating problema ngayon. Ituon mo na lang po ang pansin sa mga pananim, Tay. Hindi naman kasi problema sa atin kung may magkasakit man. May mahusay tayong albularya. Siguro nga walang magawa si Malia laban sa mga salot na yan. Pero subok na ang kakayahan niya sa pagpapagaling. Pero alam mo anak, ang totoo, nananalangin pa rin akong sana magkaroon ng bisa ang mga ginagawang pag-aalay ni Malia. Para naman matapos na tong pananalanta ng mga peste. Uy, si Amparo parating. Anong problema niya? Ba't napakaputla at humahangos? Kala mo hinabol ng dyablo. Ka Mauro! Yung kalabaw ni Mang Erning. Huminahon ka, Ineng. Hindi kita maintindihan kung nagsasalita ka ng humahangos. Yung kalabaw ni Mang Erning, natagpo ang patay. Ha? Namatay yung kalabaw? Ano raw bang nangyari doon? Baka naman may sakit o ano. Hindi po ganun kasimple, Ka Mauro. Amparo, ano ba kasing nangyari doon? Diretsuhin mo na. Kinakabahan na ako sa iyo eh. Yung pobreng hayop kasi, nilusob ng mga insekto. Ayun, ang daming kagat. Butas-butas yung buong katawan. Maski bunghanga, ilong, tenga at mga mata, pinasok na rin. Mariosep, seryoso ka ba dyan, Amparo? Seryoso po ako, Manang. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Napadaan ako ron habang papunta dito. Si Lola Pilita nga nagpaiwan doon. Pwede niyo puntahan kung gusto niyo. Kapag nakita niyo, isang tingin pa lang, masasabi niyo na isinumpa yata ang baryo natin. Sumpa sa atin tong mga insekto na to. Hindi lang po sila basta-basta salot. Dekada 70 sa Negros. Sinalanta ng mga insektong salot ang liblib na baryo ni na Lolo Pio. Ang akala ng mga taga-baryo, simpleng salot lang yon na lilipas din. Subalit lumipas na lamang ang ilang buwan, mahigit kalahating taon na nga kung tutuusin. Hindi pa rin talaga umaalis ang mga peste. Sa halip ay palala pa sila ng palala. Noong una ay mga pananim lamang nila ang sinasalanta, ngunit umabot na sa puntong pati mga alagang hayop ay sinasalakay na rin ng mga insekto. Lahat na ng mga pangontra sa mga peste ay sinubukan nila pero walang umuubra. Maski ang mga pag-aalay o ritual ng pinagkakatiwalaan nilang albularya ay walang magawa. Lingid sa kanilang kaalaman. Kaya pala nila dinadanas ang ganong uri ng pagdurusa ay dahil sa kagagawan ng isang alagad ng dilim. Isang naghihiganting aswang. Madilim ang kwentong ibabahagi ko mga ka-Katie. Maigi kong ihahanda ninyo ang inyong mga sarili sa inyong mga maririnig. Pero kung gusto ninyo ang ganitong uri ng mga kwento, siguraduhin ninyong nakasubscribe kayo sa channel na ito. Yan ay para manatili kayong updated sa mga uploads.
Ako nga po pala si Joseph ng Mindoro at naririto ang kwento nila Lolo Pio. Anong klaseng lagim ba to? Totoo nga! Tinuhumog at inasok ng laksa-laksang mga insekto yung kalabaw. Bakit ba nangyari to? Hindi naman pumapapak ng karne ang ganitong mga insekto ah. Gulay, palay, prutas at mais lang ang kinakain nila. Iyon nga ang nakakapagtaka ron eh. Nananalakay lang sila ng mga tao hayop kapag nadidistorbo. At kung manalakay man sila, hindi ganyan kalala. Kailangan na talaga nating solusyonan tong sigalot na to. Nasa matinding panganib na tayo. Ngayon, kalabaw pa lang to. Paano kung tao na ang sunod na mapatay ng mga salot? Patawarin niyo ako, mga kabaryo. Wala akong magawa para palayasin ang mga peste. Sinubukan ko na lahat ng alam kong ritual para sa pagpapalayas sa mga salot pero walang umuubra. Huwag kang humingi ng tawad, Malia. Ginagawa mo naman ang makakaya mo eh. Hindi mo kasalanan itong nangyayari. Ang gusto kong malaman, may hinala ka ba, Malia? Kung bakit ganito ang kilos ng mga insektong ito? Kakaiba kasi talaga sila. Ayan nga at hindi tinatablan ng mga pangontra. Ngayon naman, nandumog ng isang kalabaw. Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi ordinaryong salot lang ito. Hindi ko pa po natutumbok ka, Mauro. Pero nararamdaman ko may madilim na salamangka sa likod nito. Sigurado ako doon. Sinasabi ko na nga ba? Halata naman, Tay. Siguradong may nagpapakilos sa mga insektong yan. Hayaan niyo po ako. Susubukan ko ulit magsagawa ng ritual. Baka sakali, magtagumpay na ako sa pagkakataong ito. Habang nag-uusap ay napansin ng binata pa noong si Pio ang lola Pilita ng kababata niyang si Amparo. Tahimik itong nakatitig sa bangkay ng kalabaw, halatang napakalalim ng iniisip. Kaya naman nilapitan niya ito at kinausap. Lola Pilita, may problema po ba? Mukhang ang lalim ng iniisip niyo ah. Iniisip ko lang ito mga nangyayari sa baryo natin. Napakasama ng kutob ko. Kutob? Anong kutob po? Ay, wala. Huwag mo na lamang akong alalahanin. Teka po, Lola Pilita. Takang-taka si Pio sa inaakto ng matanda. Gusto pa sana niya itong kausapin pa at tanungin pero lumakad na ito palayo. Halata sa mukha nito ang matinding pagkabahala at kilabot sa kung ano. Nang makalayo na si Lola Pilita ay bumalik na si Pio sa usapan ni Amalia. Kung may maitutulong kami, sabihin mo lang ha, Malia. Gagawin din namin ang makakaya namin. Siguro po, tulungan niyo ako maganda ng mga iaalay. Wala na tayong mga pananim na pwedeng gamitin. Ayoko rin naman pong humingi ng mga alagang hayop, kaya ang hihingin ko ay 7 mga isda lamang galing sa ilog. Kahit anong uri ng isda, huwag ninyong linisin. Ako naman ay manghuhuli ng mga palakang bukid at mga ibon. Walang problema doon. Kami na ni Amparo ang bahala. Kikilos kami agad para maisagawa na natin ang ritual sa lalong madaling panahon. Sige, mag-iingat kayo. Magdala kayo ng mga pambugaw sa mga insekto. Umalis nga po ang binatang si Pio kasama ang dalagang si Amparo. Agad silang nagtungo sa ilog para manghuli ng 7 isda. Subalit dahil sa mga insekto ay nahirapan ang magkaibigan. Diyos ko naman, pati ba naman dito sa ilog may mga insekto pa rin? Kahit nga sa tawid ng ilog, marami rin oh. Ang nakapagtataka lang, sabi sa balita, wala naman daw nananalantang mga salot sa mga kalapit baryo natin. Kahit yung baryo na katabi lang natin, walang ganitong problema. Ibig sabihin, malamang tama ang hinala ni Malia. May nagpapakilos nga sa mga salot na to. At lumalabas na pinunteriya talaga niya ang baryo natin. Pero bakit? Ang kasalanan ng mga tao rito kung sino man yan. Payapa naman tayong nabubuhay dito eh. Yan ang di ko alam. Siguro tanungin ko si tatay tungkol dito. Tanungin mo na rin si Lola Pilita mo. Baka sakaling may alam siya.
Alam mo kasi napansin ko kakaibang pagkabalisa ng lola mo kanina eh. Parang may iniisip siyang malalim. May nabanggit pa nga siyang kung anong kutob. May sinabi ang lola ko? Oo, doon kanina sa may patay na kalabaw. May kung anong hinala. Pero parang pilit niyang sinasantabi. Kasi malabo raw na magkatotoo. Wala naman siyang nabanggit sa akin na ganyan. Pero ilang araw na nga siyang mukhang balisa. Kausapin mo na lang mamaya pag uwi mo. Sige na, manghuli na tayo ng isda at makabalik na tayo agad. Nanghuli nga ng 7 isda ang magkaibigan pagkatapos ay agad na nilang pinuntahan si Malia. Naroroon siya sa may kakahuyang merong isang patay na balon. Sinadyang inilaan ng maliit na kapirasong lupang yon para sa mga ritual na kanyang ginagawa. Malapit lang din mula roon ang tinutuluyang kubo ng albularya. Ang pumili sa lugar na yon ay isang matandang dating pinuno ng baryo na si Cadolpo. Ang albularya, si Amparo at Pio lamang ang naroroon nung mga oras na yon. Ayos na bang lahat ng to, Malia? Oo, pwede na to. Pero may ipakikiusap lang ako. Bala ko sanang gawin ng mag-isa ang ritual. Pwede ba kayong lumayo muna? Doon kayo pumuesta sa daan papunta rito. Siguro mga 50 metro ang layo mula sa akin. Harangin ninyo ang mga papunta rito. Hindi kasi ako pwedeng maabala habang ginagawa ang ritual na ito. Sige, kung yan ang mas makakabuti. Lumayo nga sina Amparo at Pio tsaka pumwesto sa daan papunta sa kakahuyang nasa gilid lang ng baryo. Nagbantay nga sila roon. Haharangin nila kung sakali mang may taong lumakad papunta sa albularya. Ilang minuto pa nakita na nilang may manipis na usok nang nagmumula sa pag-aalay. Usok ng insenso at mga kandila. Pangkaraniwang tanawin na yon kapag nagri-ritual si Malia. Sunod ay may malaking usok na gawa ng mga sinusunog na alay. Hindi ko makita ng malinaw ang ginagawa ni Malia. Medyo malayo na tayo eh. Hayaan mo na. Ang mahalaga, ginagawa niya ang makakaya niya. Talagang malaki ang tiwala at paghanga mo sa kanya, no? Siyempre naman, hindi ko makakalimutan ng tulong niya sa akin. Isa ko sa mga una niya napagaling nung dumating siya rito sa baryo. Mga 3 taon na rin ang nakakaraan. Nagdeliryo at naging aloko noon dahil sa hindi mapaliwanag na lagnat, tapos napagaling niya ako. Simula rin nun, wala nang nagkakasakit ng matagal at malubha dito sa atin. Napapagaling niya agad eh. Sinabi mo pa, kaya di mo maalis na humanga ako sa kanya. Kahit ibang mga taga-baryo natin, ganun din ang tingin. Teka, anong meron? Maabala habang ginagawa ang ritual na ito. Sige, kung yan ang mas makakabuti. Lumayo nga sina Amparo at Pio tsaka pumwesto sa daan papunta sa kakahuyang nasa gilid lang ng baryo. Nagbantay nga sila roon. Haharangin nila kung sakali mang may taong lumakad papunta sa albularya. Ilang minuto pa nakita na nilang may manipis na usok nang nagmumula sa pag-aalay. Usok ng insenso at mga kandila. Pangkaraniwang tanawin na yon kapag nagri-ritual si Malia. Sunod ay may malaking usok na gawa ng mga sinusunog na alay. Hindi ko makita ng malinaw ang ginagawa ni Malia. Medyo malayo na tayo eh. Hayaan mo na. Ang mahalaga, ginagawa niya ang makakaya niya. Talagang malaki ang tiwala at paghanga mo sa kanya, no? Siyempre naman, hindi ko makakalimutan ng tulong niya sa akin. Isa ko sa mga una niya napagaling nung dumating siya rito sa baryo. Mga 3 taon na rin ang nakakaraan. Nagdeliryo at naging aloko noon dahil sa hindi mapaliwanag na lagnat, tapos napagaling niya ako. Simula rin nun, wala nang nagkakasakit ng matagal at malubha dito sa atin. Napapagaling niya agad eh. Sinabi mo pa, kaya di mo maalis na humanga ako sa kanya. Kahit ibang mga taga-baryo natin, ganun din ang tingin. Teka, anong meron? Ba't ang laking usok naman yata niyan? Ha?
Oo nga no. Mukhang may kakaibang nilagay si Malia sa apoy ng pag-aalay ngayon. Nagtaka ang dalawa nang may sumabog na malaking puting usok mula sa ritual. Kakaiba ang amoy nun, parang magkahalong amoy sinusunog na karne at halimuyak ng bulaklak na di nila matukoy. Noong una'y nagpapaikot-ikot lang ang usok sa palibot ng kinalalagyan ng albularya. Umabot sa puntong hindi na talaga makita ng dalawa si Malia at ang balon. Lumipas ang ilang minuto, unti-unti nang kumalat ang usok na parang hamog sa buong baryo. Ang laki at ang kapal ng usok na puti. Ano ba tong ritual na sinasagawa ni Malia? Bakit ganitong usok na to? Hindi ko alam, Pio. Hindi pa naman kasi nangyayari to sa mga pag-aalay niya dati. Wala rin siya nabanggit na ganito palang mangyayari. Di maiwasang kamahan ng mga tao dahil sa makapal na usok, hanggang sa may mga nagsilakad na nga papunta sa kinaroroonan ng albularya. Pilit nilang hinahanap ang daan sa kabila ng malahamog na usok. Pati ang pinuno ng baryo na si Cam Mauro ay napapunta rin. Nahaharangan naman sila ni Pio at Amparo. Sinasabihan nila ang mga taong hindi nga dapat maabala ang albularya kaya dapat munang huminahon ang lahat. Hanggang sa lumipas ang halos kalahating oras. Ano na kaya talagang nangyayari doon? Mukhang papahupa na ang usok. Tingnan nyo, unti-unti na itong numinipis. Ano kayang mangyayari kapag wala na ang usok na to? Lalayas na kaya ang mga salot? Iyan ang dinadalangin ko kanina pa. Sana talaga magtagumpay tong ritual na to. Maghintay na lang tayo ngayon. Tingnan natin kung ano ang bubungad sa atin. Unti-unti nang humupa ang makapal na usok sa baryo. Naghintay ng dagdag na kalahating oras pa ang baryo bago tuluyang naging malinaw ang paligid para sa kanila. Kahanga-hanga. Ang mga peste. Nakabagsak ng lahat sa lupa. Heto na yun! Si Malia! Nagtagumpay siya! Mahusay! Agad ay masayang napatakbo si Amparo papunta sa dalagang albularya. Lumalagatok sa bawat hakbang niya ang mga patay na insekto sa lupa. Mabilis namang sumunod sa kanya si Pio. Tumutunog din ang mga natatapakan niyang patay na mga insekto. Pagkalapit sa albularya ay nakita nila ang nagkalat na mga sunog na isda, ibon at palaka sa lupa. Malia, nagtagumpay ka sa wakas. Sa wakas wala nang salot dito sa baryo. Napakahusay mo talaga. Masaya rin ako. Nagumana na rin ang ritual ko, Amparo. Ngayon, ang ipanalangin na lang natin, sana, hindi na bumalik ang mga yan. Siguro naman hindi na sila babalik. Namatay na ang mga insekto eh. Malamang ang mga itlog at anak nila ay nangagsinamatay na rin. Isang bagay pa, Malia. Umasa rin tayong sana malaman natin kung sino ang nasa likod ng pananalanta ng mga peste rito sa atin. Yun lang ang tanging paraan para masiguradong hindi na ito mauulit. Sumapit ang gabi. Ang lahat ay masayang pinagsaluhan ng hinuli nilang mga palakang bukid. Gustuhin man kasi nilang magkaroon ng malaking salo-salo, wala pa silang sapat na mga ani at karne para roon. Kakalutas pa nga lang ng problema nila sa mga salot. Sige lang, magsikain lang kayong lahat. Hindi man ganong kasarap ang mga nakahain sa ating harapan ngayon. Ito naman ang hudyat ng ating pagbangon. Wala na ang mga salot. Aalamin din natin kung sino ang nasa likod ng pananalanta ng mga peste sa ating mahal na baryo.
Kasabay noon ay makakapagtanim na ulit tayo at makakapaghintay ng masaganang ani paglaon. Magdiwang tayo! Pero syempre, Tay, hindi pwedeng hindi natin pasalamatan si Malia. Di po ba? Siyempre naman, ang ating bayaning albularya. Isang malaking pasasalamat para sa iyo. Mula sa aming kapwa mo taga-baryo, isa kang biyaya para sa amin. Wala pong ano man yun, Kamauro. Masaya akong makatulong sa inyo. Oo nga pala, Amparo. Nasaan ba ang iyong Lola Pilita? Sumama po ang pakiramdam niya kanina eh. Bigla na lang po siyang nilagnat at nanamlay. Hindi na nga sana ako pupunta rito. Kaso si Lola mismo nakiusap sa akin. Ako na lang daw pumunta para sa aming dalawa. Nakakapagtaka naman. Parang ang dami naman yatang sabay-sabay na nagkakasakit. Anong ibig niyo sabihin, Tay? Kung isasama si Manang Pilita, 4 ang alam kong may sakit ngayon sa baryo. Ganon din, nilalagnat at nanghihina ang katawan. Kasama ron si Cadolfo, ang dating pinuno ng baryo. Nakakapagtaka. Maayos naman si Cadolfo kanina. Kahit si Lola ay malusog at malakas din kaninang hapon. Yun ay kahit halatang balisa. Huwag kayong mag-alala. Susubukan ko silang tingnan. Andyan nga kasi ang posibilidad na may nagbabalak na masama sa baryo. Nasolusyonan nga natin ang mga insektong salot. Pero baka ibang paraan naman ang subukan ng lihim na kaaway. Hindi nga malabo yung sinasabi mo, Malia. Salamat sa magiging malaking tulong mo ulit para sa baryo. Tsaka, pasensya na rin. Kasi mukhang hindi ka pa makakapagpahinga. Ayos lang po, Kamauro. Wala akong problema sa akin. Bukas ng umaga, agad ay pupuntahan ko sila. Mag-iipon muna ako ng mga halamang gamot ngayong gabi. Sa ngayon, painumin niyo muna ang mga may sakit ng pinaglanggasan ng dahon ng lagundi oregano. Pwede rin ang salabat. Pagkatapos kumain, agad nang nagbalot si Amparo ng makakain ng kanyang Lola Pilita. Nagpaalam siyang uuwi na sa kanila. Sinamahan naman siya ni Pio. Ayaw kasi ng binata na lumakad ng mag-isa ang kababata sa dilim ng gabi. Grabe, ang daming nangyari ngayong araw na to. Lumala ang pananalanta ng mga insekto. May napatay silang kalabaw. Nasolusyonan ni Malia ang problema sa mga peste. Tapos ngayon naman, may nagbabadyang kumalat na mga sakit. At mukhang mga matatanda ang tinatamaan. Ang sakit nga sa ulo isipin eh. Ang malala pa, isa sa mga tinamaan ng lola ko. Sana lang talaga wala lang karamdamang yun. Hindi ko kakayanin kung may mangyayari kay Lola. Basta manalig ka lang, Amparo. Magiging maayos ang lahat. Gagaling si Lola Pilita. Sino yun? Nakita mo rin? May kung sinong tumakbo papunta dun banda. Sa direksyon ng bahay ni Cadolfo. Nakita ko, Pio. Pero hindi ko alam kung ano yun. Napakabilis eh. Anino ng taong nakita ko. Pero sobrang bilis. Mas mabilis pa sa pusa ang takbo nun. Kinakabahan ako. Dumiretso na tayo sa bahay nyo. Hindi maganda ang kutob ko dun. Mahalas naman oh. Hindi ako nakapagsukbit ng itak. Napatakbo ang dalawa sa daan, palingon-lingon at baka sinusundan pala sila ng kung anong nilalang. Gusto sana nilang bumalik sa salo-salo para sabihan sina Mauro at Malia tungkol sa kanilang nakita. Pero inaalala naman ni Amparo ang kanyang lola. Si Pio naman ay ayaw hayaan ng kaibigan na umuwing mag-isa, kaya naman dumiretso na lang talaga sila sa bahay ng maglola. Doon ay nadatnan nilang gising ang matanda kahit medyo nananamlay pa rin. Kumusta na po ba ang pakiramdam nyo, Lola? Medyo nananamlay pa rin at nahihilo. Umupo lang ako. Kasi sumasakit na ang likod ko sa kakahiga. Lola, handa na po ang pagkain nyo. Halina kayo sa mesa. Teka nga, sandali. Ano na bang nangyayari sa baryo natin? Kamusta na ang lahat matapos mapatay at mapalaya sa mga peste? Mamaya na po yan. Kumain na muna kayo. Tapos isasalaysay namin ni Pio ang lahat sa inyo. Pati na mga sinabi ng albularya. Inakay ni Pio ang lola ng kaibigan papuntang mesa. Hinayaan muna nila itong kumain.
Nagpakulo rin muna ng luya ang dalaga pagkatapos ay nagsimula na silang mag-usap. Ikinuwento ng magkaibigan sa matanda ang mga nangyari at ang mga napag-usapan sa salo-salo. Kung gano'n iniisip pala ni Malia na may kung sinong nagpakilos sa mga salot. Iyon na nga po, Lola. Hindi ko lang alam kung sino ang posibleng may ganun kalaking galit sa baryo. Wala naman nagiging kaaway ang mga taga rito eh. Kinikilabutan ako. Hindi ko talaga akalain na magkakatotoo pala ang binitawan niyang sumpa. Ha? Sino po, Lola? Yan po bang nabanggit ninyo sa akin kanina? Oo, ito nga. Matagal na panahon na itong nangyari. 15 anyos pa lang ako nito at si Cadolfo pa ang namumuno sa baryo. Mahigit 50 taon na rin ang nagdaan. Ano po bang nangyari noon? May isang dayo kasi rito sa baryo. Ang napag-alaman naming isang aswang. Si Aling Florenda. Ayon sa mga sabi-sabi, gumagamit din ito ng itim na mahika upang mangkulam. Napatunayan naming totoo ang mga paratang nang lusubin at halo ito ng itim na mahika upang mangkulam. Napatunayan naming totoo ang mga paratang nang lusubin at halugugin ni Cadolfo ang bahay ni Manang Florenda. Ano naman pong nakita sa bahay na yun? Maraming nakakakilabot na mga bagay. Mga panyo, mga kandila at mga libretang itim. Mga ribulto ng demonyo at kung ano-anong mga anting-anting. Mga garapong may lamang palaka, ahas, daga at kahit sanggol. May nakita ring mga bungo ng tao. Kaya naman walang pag-aalinlangang nakumpirma ni Cadolfo na isang ang mangkukulam at isang aswang ang matandang yon. Ano pong ginawa sa kanya ng mga tao? Pinatay namin siya at sinunog namin ang kanyang bangkay. Kasama ako sa mga pumatay sa kanya. Pero bago pa man siya tuluyang malagutan ng hininga, nagbitaw siya ng isang sumpa. Sumpa? Ang lupaing ito ay tuluyang matutuyot at hindi na magkakaroon ng buhay. Ang mga tao ay magdurusa ng higit pa sa kamatayan. Isa-isang sisingilin ang mga nanakit sa kanya. Natahimik sina Amparo at Pio sa narinig. Napakaraming tanong na kumalampag sa isip nila noon kaya hinayaan na muna nila si Lola Pelita na magpatuloy. Pagkamatay ni Manang Florenda ay maraming albularyo ang pumunta upang dasalan ng lugar kung saan siya sinunog. Lumipas ang maraming mga taon at dekada. Wala namang nangyayaring masama sa baryo. Sa halip naging masagana ang buhay ng mga tao rito. Kaya nyo naisip na baka wala ng bisa ang sumpa. Baka nga naman nakontra na yon ng mga albularyo noon. Yun nga, Pio. Kaya di namin naisip agad ni Cadolfo na may kaugnayan doon ang pananalanta ng mga insekto. Baka naman kailangan landasalan ulit ang lugar kung saan sinunog ang aswang. Lagi namang nadadasalan yon. Yun ang mismong lugar na binigay ni Cadolfo kay Malia, kung saan nagsasagawa ng mga ritual ang albularya sa tabi ng patay na balon. Ha? Ano po? Doon mismo sinunog ang aswang? Hindi naman po sapat na nagdarasal siya palagi doon. Kailangan saktong dasal pa rin, Lola. Ang tanong, sinabi niyo po ba ni Cadolfo kay Malia ang tungkol sa aswang? Hindi. Ayaw kasi ni Cadolfo na maungkat ulit ang madilim na nakaraang yun. Gusto niyang malimutan na yun ng tuluyan ng baryo. Kaya nga dito sa atin, konti na lang kaming nakakaalam. Kaming mga matatanda na lang. Kahit si Mauro ay hindi rin ito alam. Kailangan niyong magkausap ni Cadolfo, Lola. Kailangan niyo kasing sabihin yan kay Malia. Para naman makagawa siya ng tamang pag-aalay. Kung hindi, baka matupad ang sumpang binitawan ng aswang. May punto ka, Amparo. Hayaan niyo, bukas na bukas ay kakausapin ko si Cadolfo. Pinainom ng salabat ni Amparo ang kanyang lola. Pagkatapos ay inalalayan ulit ni Pio ang matanda para humiga sa banig. Doon na nagpaalam ang binata para umuwi. Hindi nga lang maiwasan ng binata na kilabutan habang nasa daan. Palingon-lingon siya at todo ang pagtakbo
hanggang sa makarating sa bahay nilang mag-ama. Nagtataka siyang tinanong ng kanyang tatay kung bakit siya humahangos at putlang-putla. Agad namang sinalaysay ni Pio ang kakaibang nakita nila ni Amparo. Sinabi rin niya ang mga kinuwento ni Lola Pilita tungkol sa aswang na si Florenda. Sinabi ba talaga yan ni Aling Pilita, ha, Pio? Oo nga po. Bukas nga ay kakausapin niya kayo. Sabi niya, isasama sa usapan si Kadolpo. Malamang pati si Malia isasali rin. Diyos ko po naman, bakit inilihim ni Cadolpo ang ganito kahalagang bagay? Kuha ko ang dahilan niya na gusto niyang makalimutan na ang nangyari noon. Ang kaso nga, mahalaga yon para sa kaligtasan natin ngayon. Kailangan nyo talaga silang makausap bukas, Tay. Kailangan mabigyan ng linaw ang lahat ng to. Kung pwede lang ay ngayon ko nakausapin sina Cadolpo at Aling Pilita. Pero ayun nga, pareho silang may sakit. Buong gabing magulo ang isip ni Pio. Nakatulog lamang siya dahil sa matinding pagod sa maghapon. Nang sumunod na umaga naman, maaga siyang nagising. Alam kasi niya sa sarili niyang maraming mangyayari sa araw na yun. Bagamat hindi niya alam, sa araw na yun na palalalong didilim ang kanilang dinadanas na lagim. Nagalmusal siyang mag-isa dahil wala na ang ama pagkagising. Pagkatapos kumain ay agad nang lumakad si Pio. Pakay niyang puntahan sina Amparo at ang Lola Pilita nito. Sana ayos lang si Lola Pilita. Sana rin hindi madagdagan ng mga nagkakasakit dito sa baryo. Nakakasawa na tong dinadanas naming mga problema eh. Noong nagdaang mga taon naman, masagana at payapa kaming namumuhay dito. Pio! Pio! Halika rito! Bilisan mo! Si tatay, bakit parang takot na takot ang itsura niya? At bakit nagkukumpulan ng mga tao sa bahay ni Kadolpo? Napatakbo si Pio papunta sa kumpulan ng mga tao. Agad niyang tinanong ang kanyang tatay kung anong nangyari. Subalit hindi ito sumagot. Sa halip ay hinila lang siya nito pasuot sa nagkukumpulang mga tao. Diretso sa may bakuran ng bahay ni Kadolpo. Doon ay halos panawan ng malay si Pio sa nakita. Tinamaan ng lintik. Anong nangyari kay Kadolpo? Bakit nagkaganyan siya, tay? Wala pang nakakaalam kung ano talagang nangyari. Maski ang mga anak at apo ni Cadolpo ay hindi rin nakita ang may gawa niyan. Ang alam kasi nila, payapa lang na natutulog kagabi ang matanda. Oo, nananamlay, pero maayos naman ang itsura. Kaya nagulat na lang sila kung paanong nandito na siya sa bakuran at gulagulanit na ang katawan. Pero tay, wala namang makakagawa ng ganyang kahayop na bagay ng ganong kabilis. Kung may pumatay man kay Kadolpo, siguradong meron at merong makakapansin nun. Idagdag pang dito lang siya sa bakuran nila pinatay at hindi nilayo talaga. May isang posibleng gumawa nito, anak. Sino po? Naaalala niyo yung kwento niyo sa akin kagabi? Yung mga sinabi ni Aling Pilita? Hindi to maaari. Teka po, pupuntahan ko lang si Amparo. Hindi nagsayang ng oras si Pio. Taranta siyang napatakbo papunta sa bahay ng kaibigan. Hindi mawala sa isip niyang nakitang kalunos-lunos na kalagayan ng bangkay ni Kadolpo. Una ay kamukha ng sinapit ng kalabaw ni Mang Erning ang nangyari sa balat at kalamnan ng dating pinuno. Puno ng pantal-pantal at napakaraming butas-butas. Animo ay pinapak ng sandamukal na mga insekto. Balot din ito ng nana at dugo. At ikalawa, gulang-gulanit ang katawan nito. Butas ang dibdib at tiyan. Nawawala ang iilang laman loob. Pagkatapos ay putol-putol na ang mga braso, binti at marami ng tapyas na bahagi ng laman. Habang tumatakbo ay isang salita lang ang bumabalandra sa isip ng binata.
aswang. Amparo! Amparo, pagbuksan mo ako! Bilisan mo, Amparo! Lola Pilita! Pagbuksan niyo ako! Dali! Tarantang nagkakakatok si Pio nang marating ang bahay ng kaibigan, subalit walang sumagot kaagad, kaya naman hindi niya maiwasang mabahala. Mabuti na lang at pinagbuksan din siya ng dalaga makalipas ang ilang minuto. Gayunpaman ay agad siyang nagtaka nang makitang umiiyak si Amparo. Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang umiiyak ka? Sabihin mo muna sa akin kung ano nagpalipad sa'yo dito. Bilisan mo! Si Kadolpo, patay na. Pinatay. Pinatay ng aswang. Anong sabi mo? Ngayon, sabihin mo sa akin kung anong nangyayari dito. Bakit ka umiiyak? Uy, Amparo, dahan-dahan naman. Dali-daling hinila ni Amparo si Pio papunta sa kanilang kwartong maglola. Pagkarating doon ng binata ay halos malaglag na ang kanyang panga sa gulat nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Lola Pilita. Anong nangyari kay Lola? Bakit siya nagkaganyan? Hindi ko alam. Basta pagkagising ko ngayon lang din. Ganyan na siya. Pio, tulungan mo ako. Tawagin mo si Malia. Bilisan mo. Oo, sige. Maghintay ka rito. Kawig ang itsura ni Lola Pilita sa kalagayan ni Kadolpo. Puno ng butas-butas at pantal-pantal ang buong katawan. Mukhang gawa ng napakaraming insekto. Kahit wala namang nakita maski isang langaw, lamok o bubuyog si Amparo sa kanilang bahay. Napakarami ring lumalabas na nana at konting dugo sa mga butas na yon sa kanyang balat. Ang pinagkaiba na lamang ng dalawa ay buhay pa si Lola Pilita. Hindi pa nawawakwak ng aswang ang kanyang katawan bagamat wala itong malay. Kaya naman dali-daling kumaripas si Pio papunta sa bahay ng dalagang albularya at doon sa bakuran nito ay nadatnan niya ang kanyang tatay at iba pang mga kabaryo. Tay! Tay! Si Lola Pilita. Si Lola, lumuba ang lagay niya. Parang pinutakti ng mga insekto. Maraming pantal-pantal at butas sa katawan. Puno ng nana at dugo ang balat. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang hinala ko. Pati si Aling Pilita ay nagkaganon din. Paano niyo po nalaman? Yun mismo ang pinag-uusapan namin dito. Lahat ng mga matatandang nagkasakit kahapon, ganon din na sinapit. Kasama na ron si Kadolpo. Ngayon, ayan na nga. At kumpirmadong pati si Aling Pilita. Ano pong gagawin natin, Tay? Baka naman pwedeng sumama si Malia dun kina Amparo. Ganito ang napagkasunduan namin. Dadalhin dito ang mga may sakit para dito sila matignan. Mas maganda yun para sabay-sabay silang masuri. Sasamahan kita kina Amparo para kunin si Aling Pilita. Hindi na nagsayang ng oras ang mag-ama, agad silang lumakad papunta sa bahay ni Amparo. Pagkarating doon ay ipinaliwanag nila ang napagkasunduan ng mga tao sa dalaga. Agad dinanda ni Amparo ang kanyang lola. Kinuha naman ng mag-ama ang duyan na nasa likod ng bahay ng kubo. Pagkatapos ay nilagay nila roon ang matanda at saka maingat nilang dinala papunta sa pagamutan ni Malia. Isa po yung maliit na kubong nasa tabi lang ng tinutuluyang bahay ng albularya. Sa bakuran noon ay albularya. Sa bakuran noon ay naglatag ng mga papag ang mga tao para higaan ng mga pasyente. Makinig po kayo sa akin. Hindi lingid sa kaalaman natin ang mga sigalot na dinanas at dinadanas pa ng ating baryo. Sinilanta tayo ng mga salot. Ngayon naman, may isang karamdaman at isang aswang na nagbabadyang sirain ang ating kaligtasan. Gayunpaman, makakaasa po kayo. Gagawin ko ang makakaya ko. Ako ay magsasagawa ulit ng ritual upang magamot ang mga may sakit at mapalayas ang halimaw.
anong pwede natin gawin para magamot sila ngayon? Kung magre-ritual pa kasi tayo, baka matagalan pa bago sila gumaling. Nag-aalala na ako para kay Lola. Sa ngayon, sinusubukan ko pang alamin kung anong eksaktong karamdamang dumapo sa kanila. Pero wag ko kayo mabahala. Heto, niluto kong langis. Ipahid ninyo sa balat ng mga may sakit kada 3:00 ng madaling araw at 3:00 ng hapon. Pagka-uwi, huwag nyo rin muna silang hayaang lumabas-labas para hindi tamaan basta ng palipad hangin. Palipad hangin? Ano yun? Yon ay isang uri ng mahika na ginagamit ng mga mangkukulam. Bumubulong sila ng orasyon sa hangin at pinatatama yon sa kanilang puntirya upang magkaroon ng talab. Pasensya na kung may dagdag tanong ako, Malia. Ano naman ang gagawin natin upang hindi pasukin ng aswang ang mga bahay namin? Maglagay po kayo ng asin at dinikdik na bawang sa may pinto at mga bintana ng inyong mga bahay. Uubro na pong pangontra ang mga yon, Kamauro. Pagkatapos masuri ni Malia ang mga pasyente ay inuwi na ng kani-kanilang mga kamag-anak ang mga ito. Sina Mauro at Pio ulit ang nagdala kay Lola Pilita. Agad namang umalis si Mauro para tulungan ang albularya na maganda ng pag-aalay. Si Pio lang ang nagpaiwan sa bahay ng maglola. Amparo, alam kong nag-aalala ka para kay Lola Pelita. Pero di rin naman tamang pabayaan mo ang sarili mo. Wala ka pang almusal oh. Magtatanghalian na. Kumain ka na muna. Ako na munang bahalang magsubo ng lugaw kay Lola mo. Natatakot ako, Pio. Manalig ka lang. Magiging maayos din si Lola Pelita. Gagaling din siya. Hindi lang kasi yun ang inaalala ko. Pio, natatakot akong baka matulad kay Adolfo si Lola. Amparo, Ang aswang ang nagpakaalat ng mga peste at ng kakaibang karamdaman. Tapos, bigla niyang sinalakay si Adolfo. Hindi malabong sunod niyang pupuntirye ng iba pang matatandang may sakit, kasama na si Lola. Naisip ko lang kasi, baka inuuna ng sumpa ang mga matatandang buhay na noong sinunog si Manang Florenda. hayaan mo. Sasabihin ko kay tatay yan. Sabi rin kasi niya sa akin, magsasagawa sila ng investigasyon ngayong araw. Roronda din daw sila mamayang gabi. Sasabihin ko na pabantayan ang bahay ng mga nagkasakit na matanda. Pati na rito sa inyo. Inulungan ni Pio si Amparo na pahira ng langis ang buong katawan ni Lola Pilita. Pagkatapos ay nagpaalam na ang binata. Kailangan pa kasi niyang tumulong para sa isa na namang ritual na gagawin ni Malia. Sasama rin siya sa pag-iimbestigang gagawin ng kanyang tatay Mauro. Mahirap pa po pala to sa inaakala ko. Halos wala ng taga-baryo na nakakaalam sa nangyari noon. Ang mga nakakaalam, hindi makapagkwento. Puro may mga sakit. Ayun na nga eh. Kung may makuha man tayong impormasyon, hindi rin malinaw. Rondahan na lang talaga natin ang baryo, anak. Tapos abangan natin ang aswang kung bumalik man. Pero siyempre, mas mainam pa rin kung hindi na siya mangambala kahit kailan. Diretso na po ba tayo kina Amparo ngayon, Tay? Oo, naroon na ang ibang mga taga-baryo para magbantay. 5 tao ang nakatoka sa bawat bahay ng mga may sakit na matatanda. Hindi mapalagay si Pio kahit kasama ang kanyang tatay. Pakiramdam niya kasi ay may mangyayaring malagim noong gabing yun. Habang naglalakad nga ay mayat maya niyang hinahawakan ang lalagyan ng dala niyang itak. Umaasang sana may talab yun laban sa aswang. Lumakad sila papunta sa bahay ng maglolang Pilita at Amparo. Subalit malayo pa man sila ay... Hindi, Lola Belita. Lola, tulong. Tulungan niyo kami. Sa Lola. Anong nangyayari doon? Bakit nagsusumigaw si Amparo? Puntahan natin, Tay.
Hindi na nagdalawang isip ang binata, todo siyang kumaripas papunta sa bahay ng kaibigan. Pagkarating doon ay bumungad sa kanyang nakabulagtang taga-baryong nagbabantay sa kubo ng maglola. Nakabulagta ang mga ito. Nagtataka nga lang siya kasi 4 lang ang nakikita niyang tao roon imbis na 5. Wasak na rin ang pinto ng kubo. Kinabahan ang binata, kaya dali-dali siyang pumasok sa loob, subalit wala roon ang maglola. Amparo! Amparo, nasaan kayo ni Lola? Amparo, sumagot ka! Amparo! Amparo! Pio! Pio, dito! Nandito ako sa likod bahay! Agad na patakbo ang binata papuntang likod bahay. Sumunod naman sa kanya ang kanyang tatay Mauro. Pagkarating doon ay nagulantang sila sa nakita. Isang inaasahang tagpong dinadalangin nilang sana hindi totoo. Nakabulagta si Lola Pilita sa likod bahay, wakwak ang dibdib at tiyan. Wala ng buhay. Naroroon din ang ikalimang bantay, naghihingalo. Amparo, anong nangyari dito? Anong ginawa ng halimaw sa inyo? Bigla na lang sila sumalakay. Pinapamatay ang mga bantay. Tapos pinasok niya ang kubo. Ninagit niya si Lola dito sa likod. Tapos, eto na. Wala na ang lola ko, Pio. Wala na si Lola Pelita. Pio, sundan natin ang aswang. Subukan lang natin. Baka sakali magawa pa natin. Amparo, dito ka lang muna. Pangako, hahanap ako ng paraan para iganti si Lola Pelita. Pangako ko yun sa'yo. Saan ba tumakbo ang halimaw, Ineng? Tinuro ni Amparo kung saan tumakbo ang halimaw, doon yun sa may kakahuyan sa gilid ng baryo. Mabilis namang tinumbok ng mag-ama ang direksyong yon. Sana maabutan pa natin ang impaktong yon. Ang inaalala ko lang, tay. Di ba, pinahiran din ng asin ng mga itak ng mga bantay? Paano sila naubos ng gano'n na lang? Palabag dahil pabigla ang ginawang pagsalakay ng aswang. Kaya siguraduhin mong manatiling listo ngayon, anak. Maaaring buhay natin ang maging kapalit sa paghabol natin sa kanya. Tay, sandali. Doon, may aninaw banda ron. Napahinto sa pagtakbo ang mag-ama. Sa liwanag kasi ng buwan ay may naaaninag si Pio na isang anino. Naglalakad lamang ito sa may lilim ng mga puno sa kakahuyan. Pansin niyang isa itong babae dahil medyo mahaba ang buhok. Bakit naman may babaeng magpapagala-gala ng ganitong oras ng gabi? Idagdag pang alanganin ang kalagayan ng baryo ngayon. At mag-isa lang siya. Hindi maganda ang kutob ko, tay. Lapitan natin. Mag-ingat tayo para di niya tayo mapansin. Sige, ilabas na natin ang mga itak natin. Maingat na bumuntot ang dalawa sa nakita nilang anino. Binilisan nila ng konti ang tahimik na lakad para mahabol nila ito. Ilang sandali pa ay nakalapit na sila ng konti. Sakto namang lumakad na ito sa ilalim ng direktang liwanag ng buwan. Kumpirmado. Yan ang aswang, tay. Humanda ka, anak. Hindi natin basta patatakasin ang isang yan. Kailangan nating tapusin yung demonyong yan gayon na mismo. Opo, tay. Lumapit na tayo. Mga 5 o 7 metro. Pinako ni Pio ang tingin sa halimaw. Kitang-kita niya ang kulay lupa nitong balat na puno ng mga kaliskis. Kita rin niya ang napakahaba nitong buhok, pati na ang matatalim nitong mga kuko. Maingat pa silang sumunod sa aswang hanggang sa makahanap na si Mauro ng tamang tiyempo. Ngayon na, Pio. Aatake tayo. Bibilang ako ng 3. Takbo sabay amba ng itak. Maliwanag. Maliwanag po, tay. Heto na. 1, 2, 3. Nangangatal man sa kilabot ay pinilit ni Pio ang sarili.
Inalala niya ang kalunos-lunos na sinapit ni na Lola Pilita at Adolfo. Ayaw niyang madagdagan pa ang mga mapatay sa ganong kasahol na paraan. Kaya naman tuloy-tuloy silang tumakbo ng kanyang tatay habang nakaamba ang kanika nilang mga itak. Etong sa'yo! Mamamatay ka na, demonyo ka! Ah! Lagot! Kakailag! Ang bilis niya! Hindi pa kami tapos! Yeah! Akmang tatagain na ni Ka Mauro ang halimaw pero mabilis itong nakaiwas. Si Pio naman ang nagpakawala ng magkakasunod na taga, subalit naiilagan lang din ito ng aswang. Pumulot ng marami-ramiring bato ang pinuno ng baryo. Saktong napansin nilang papasugod na sa kanila ang aswang. Doon ay hinagis ni Ka Mauro ang mga bato. Pukul sa aswang. Sapat na yun para malingat ang aswang. Sa wakas, tinamaan ka rin. Sabihin na natin dapis lang yan sa pisngi. Pero tinamaan ka pa rin. Ituloy mo lang yan, anak. Babatuhin ko lang din siya ng babatuhin. At saan ka pupunta? Tatakas ka, ha? Tatakas ka? Hindi namin papayagan yan. Atong tatakas ang halimaw, hinabol siya ni Pio ng taga. Nadaplisan ito sa kanang braso subalit hindi ito huminto. Tuloy-tuloy itong tumakbo palayo sa mag-ama. Habulin natin na salot na yon. Kuha ko po, tay. Mamulot din po tayo ng dagdag ng mga batong panghagis daan. Tumakbo ang mag-ama para sundan ang halimaw. Pasimple rin silang humihinto upang mamulot ng mga bato, subalit ilang sandali pa ay hindi na nila matanaw ang aswang. Naloko na. Nakalayo na yata talaga. Saan na kayo papunta yun? May hinala ako, Pio. Alalahanin mo ang sabi ni Aling Pelita. Ang aswang na si Manang Florenda noon ay sinunog sa isang lugar. Palagay ko, doon papunta ang hinahabol natin. Doon din papunta ang direksyon na to kapag nagtuloy-tuloy tayo. Sa lugar kung saan nag-aalay si Malia. Sa may patay na balon. Doon nga. Sige na. Bilisan na natin. Naloko na. Nakalayo na yata talaga. Saan na kayo papunta yun? May hinala ako, Pio. Alalahanin mo ang sabi ni Aling Pelita. Ang aswang na si Manang Florenda noon ay sinunog sa isang lugar. Palagay ko, doon papunta ang hinahabol natin. Doon din papunta ang direksyon na to kapag nagtuloy-tuloy tayo. Sa lugar kung saan nag-aalay si Malia. Sa may patay na balon. Doon nga. Sige na. Bilisan na natin. Agad na tumakbo ulit ang mag-ama papunta sa bahagi ng kakahuyan kung saan ang patay na balon. Subalit hindi na talaga nila nakita ang aswang. Sa halip, Anong ginagawa niyo rito? Gabing-gabi na. Bakit nasa labas pa po kayo, Ka Mauro? Rumuronda ba kayo? Ang totoo, Malia. Hinahabol namin ngayon ng aswang. Mukhang dito kasi siya papunta eh. Dito papunta ang aswang? Ganun na nga, Amalia. Kagagaling lang niya doon kina Amparo. Pinatay niya si Aling Pelita. Diyos ko po. Ang mabuti pa, Malia. Pumunta ka na sa kubo mo. Hindi naligtas dito. Alam namin gusto mong tumulong sa pamamagitan ng pagsasagawa ng alay. Pero mahalaga rin sa amin ang kaligtasan mo. Naiintindihan ko, Pio. Tsaka, pasensya na rin kung hindi ko malabanan ng harapan ng aswang na yan. Oo, marami akong alam sa panggagamot. Pero, hindi kasi ako nagsanay ng husto sa paglaban sa mga aswang. Walang problema yon, Malia. Naiintindihan ka namin. Isa pa, magkababaryo naman tayo rito eh. Gagawin natin kung anumang makakaya natin. Tulong-tulong tayo. Teka, Malia. Na paano yung balikat mo? Parang di mo maituwid. Oo. Nadulas kasi ako kanina habang naghahanda ng mga gagamitin sa ritual. Napatihaya ako. Hindi ko napansin may bato pala ron sa babagsakan ko. Kaya, ayun. Sigurado ka bang ayos ka lang?
Baka kailangan mo ng tulong. Hindi na po, Kamauro. Ayos lang po ako. Sige na po, mauna na ako. Tinitigan na magama ang dalagang naglalakad palayo. Iisang bagay ang nasa kanilang isip. Nang makita na nila itong pumasok sa tinutuluyang kubo, lumakad na rin sila. Anong plano, Tay? Tahimik nating tipunin ang lahat ng mga kabaryo natin ngayong gabi. Pupuntahan at hahalugugin natin ang kubo ni Malia. Kapag napatunayan natin siya ang aswang, agad natin siyang papatayin. Yun nga po ang ginawa ng mag-ama noong gabing yun. Una muna ay inimbita nila lahat ng mga kalalakihan at iba pang mga gustong lumaban sa aswang. Hindi pa nila sinabi noon ang kanilang natuklasan. Sinigurado nilang hindi isasama ang mga humahanga ng husto kay Malia gaya ni Amparo. Doon sila nagtipon sa harap ng bahay ni Pio. Makinig kayo mga kabaryo. Ngayong gabi ay tutugisin natin ang halimaw. Hindi natin hahayaang makapatay pa ang aswang na yan. Masyado na siyang maraming kinuha sa atin. Kailangan na nating tapusin ang pagdurusa natin. Ngayon, basahin ninyo yung mga nasa papel na binigay namin ng anak ko. Sinisiguro ko sa inyong totoo ang lahat ng mga naririyan. Kami mismo ang nakasaksi. Kaya naman, susugurin natin ngayon ang lugar na yan. Ihanda nyo ang inyong mga sarili. Hindi na nagsayang ng oras ang mga taga-baryo. Noon din mismo ay lumakad sila papunta sa tinutuluyang bahay ng albularya. May dala silang mga itak, sulu at kahit krudo. Ang iba pa nga ay may dala ring mga Biblia at rosaryo. Kamauro, ano pong ibig sabihin nito? Bakit kayo nandito? Pasensya ka na, Amalia. Pero kailangan naming tingnan ang bahay mo. Bakit po? Ano po bang meron sa bahay ko? Mga kasama, pasukin natin ang kubo ng albularya. Teka po, sandali! Ano bang ginagawa nyo? Anong kasalanan ko sa inyo? Kinila ng ibang mga taga-baryo ang albularya papuntang bakuran nito. Pinilit nitong magpumiglas at magsumigaw pero mabilis na siyang naigapos ng mga tao. Sina Mauro, Pio at ilan pang mga kasama naman ay pumasok sa kubo. Ngayon pa lang ako nakapasok sa kubo ni Malia. Bakit ganito rito? Parang walang hangin. Pero malinis naman ang sala. Maski isa mang taga-baryo ay wala pang nakakapasok sa kubo na ito, anak. Hindi ako makapaniwalang pinalagpas lang natin ang katotohanan yun. Sige na, subukin nating halughugin ang kwartong yun. Mag-iingat tayo. Kabadong sumunod si Pio sama at sa iba pang mga kasama. Pinasok nila ang kwarto sa kubo. Wala silang nakitang mali roon. Simpleng banig lang at tukador ang naroroon subalit nang buksan nilang tukador ay nahintakutan sila sa nakita. Ano to? Mga itim na librito at kandila? Mga garapong may mga hayop at insekto? May bungo ng tao. Diyos ko. Hindi. Totoo nga. Totoo ngang gumagamit na sa lamangkang itim si Malia. Isa siyang mangkukulam. Siya ang aswang. Teka, Tay. Ano to? Tingnan niyo po. Sa loob ng tukador ay may kinuhang isang maliit na larawan si Pio. Nakaguhit lamang yon sa pinatag na kahoy. Larawan ng isang matanda. At may nakasulat na Lola Florenda sa bandang ibaba. Florenda.
Hindi ba yan yung pangalan ng aswang na pinatay dito dati? Yan nga, tay. Ibig sabihin, apo ni Florenda si Malia. Diyos ko, hindi ako makapaniwalang pinatuloy natin dito ang apo ng isang demonyo. Dali lang tayo. Mukhang may nangyayari sa labas, tay. Puntahan natin. Tarantang napakaripas palabas ang mag-ama at ang mga kasama nila. Doon ay nadatnan nilang sinusubukang pumalag ni Malia at nasa anyo na itong aswang. Ang mismong aswang na kanilang nakaharap. Subalit sa dami ng mga taong naroroon ay hindi ito nagtagumpay na makatakas. Yun nga lang ay nagawa nitong makakalmot ng isa sa mga naroroon. Pakawalan niyo po, mga hayop kayo, mga walang iya. Pakawalan niyo po. Pakawalan niyo ko kung ayaw ninyo mamatay. Hindi ka makakapatay kung hindi ka makakatakas. Ngayon, alam na namin ang lihim mo. Alam na naming apo ka ng aswang na sinunog dito dati sa baryo. Hindi ka namin hahayaang makawala. Nilinlang mo kami, Malia. Nagtiwala kami sa iyo. Pero niloko mo lang kami. Isa kang demonyo gaya ng lola mo. Isa kang pangahas. Wala kang karapatang pagsalita ng masama ang lola ko. At wala rin kayong karapatang guluhin ang payapa naming baryo. Mga tampalasan! Sige na mga kabaryo. Patayin na natin ang aswang na to. Huwag niyo ko sasaktan, mga angal. Pahirapan at bugbugin ang halimaw na yan. Sunugin ang buong paligid at ang kanyang kubo. Hindi! Huwag! Tulong-tulong na pinagtataga, pinagsasaksak at pinulata ng mga taga-baryo ang halimaw. Kasabay noon ay sinunog nila ang kubo at ang lupa sa paligid nito. Nang tuluyan ng manghina si Malia ay hinagis naman nila ito sa balon. Mga walang hiya kayo. Isinusumpa ko ang baryong ito sa ngalan ni Lola. Babalik ako. Babalikan ko kayo. Tinabunan ng mga taga-baryo ng lupa ang patay na balon kung nasaan si Malia. Buo ang kanilang pasya na ilibing ito kahit hindi pa tuluyang namamatay. Tuloy-tuloy nila itong tinambakan hanggang sa mapuno na ito ng lupa. Hindi ako makapaniwalang si Malia pala ang aswang. Siya pala ang pumatay kay Lola Pilita. Walang nag-akala maski isa ang paro. Tinanggap natin siya na maayos dito. Naging mabuti rin siya sa atin. Yun pala, pagkukunwari lang ang lahat. Ayos na bang inilibing siya ng buhay? Mapuputol na kaya ang sumpa na galing kay Manang Florenda? Yan ang hindi pa sigurado. Pero magpapahanap naman daw si tatay ng lehitimong albularyo. Tsaka ayun, marami ring nag-iisip na mabuti nang sinapit ni Malia ang ganun. Ang mamatay sa masahol at mahirap na paraan. Naging mapayapa ngunit malungkot ang baryo matapos ang pagpatay kay Malia. Pakiramdam kasi ng mga tao ay nawalan sila bigla ng tanglaw. Isang tanglaw na may madilim palang balak sa kanilang lugar. Gayunpaman ay ipinagpapasalamat na lamang nilang hindi na nga bumalik ang mga pesteng salot. Hindi na rin nadagdagan ang mga nagkasakit ng kakaibang karamdaman. Subalit, makalipas lang ang 6 na gabi. Saan na kaya si tatay? Mag-aalas 10 na ng gabi ah. Bakit wala pa rin siya? Hindi man lang siya umuwi para maghapunan. Kinakabahan ako. Nangyayari lang ang ganito kapag may mahalagang kailangang asikasuhin sa baryo. May masama kayang nangyari?
Pio! Pio! Ako to! Si Loria! Pagbuksan mo ako, bilis! Si tatay mo! Si tatay mo, wala na! Animo hinambalos ng bato ang dibdib ni Pio sa narinig. Dali-dali niyang binuksan ang pinto, bumungad sa kanya ang ginang na mangyak-ngiyak sa takot. Ano po sabi niyo, Aling Gloria? Si tatay, wala na. Paano wala na? Ano po bang nangyari? Si Malia! Si Malia nagbalik! Nagbalik? Paanong nagbalik? Iba na ang kanyang itsura. Punit-punit na ang kanyang damit at naaagdas na ang katawan. Ang kanyang balat nga ay parang mga kortina na lang na sumasabit sa kanyang buto-buto. Pero sigurado akong si Malia yon. Si Malia talagang nakita ko. Nang makapagsabi si Aling Gloria ay agad nang kumaripas ang dalawa papunta sa bangkay ni Ka Mauro. Doon kanyang ama. Napakaraming malalaki at malalalim na kalmot nito sa katawan. Marami ring bahagi ng kalamnan ng natapyas, dulot ng mga kagat. Tatay Mauro! Hindi pwede to! Bakit niyo sinapit to, Tay? Tay! Tay! Pio! Naku! Diyos ko! Totoo nga! Si Ka Mauro! Hindi! Pagbabayarin ko halimaw na yon ang paro. Hanapin ko siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya na ibabalik sa lupa. Pero delikado yung iniisip mo. Hindi na lang pangaraniwang aswang si Malia ngayon. Isa na siyang halimaw. Isang nabuhay na dapat ay patay na. Paano mo papatay ng isang bangkay? Hanap ako ng paraan. Siguradong meron yan. Siguradong may paraan para tuluyang tapusin ang aswang. Sa gabing yun ay nagimbal ang buong baryo. Nawalan sila ng isang butihing pinuno na siyang umaakay sa kanila sa gitna ng dilim. Pakiramdam ng mga tao ay naiwan sila sa lugar nilang medyo malayo sa bayan, sa isang baryong may gumagalang halimaw. Pio, pumasok ka na muna sa bahay ninyo at magpahinga. 2:00 pasado na ng madaling araw oh. Hindi ko magagawang magpahinga ang paro. Hindi rin ako makakatulog. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti. Paano ka gaganti kung wala kang lakas? Kailangan mo rin magpahinga. Hindi rin ikatutuhan ng tatay mo yung ginagawa mo. Si Aling Gloria. Mabuti at gising ka pa, Pio. Tapos na naming mailigpit ang bangkay ng iyong ama. Bukas ay magagawa na siya ng kabaong. Dadasalan at ibuburol natin siya ng ilang oras lang. Tapos, ililibing agad pagsapit ng hapon. Ayos na ba sa iyo yon? Ayos man po sa akin o hindi. Alam ko namang yun ang makakabuti para kay tatay. Masyadong masahol ang sinapit niya. Di natin siya pwedeng iburol ng matagal. Oo nga pala. May nakausap akong isang taga-baryo natin. Ang sabi niya, may posibilidad daw na naging isang amanlahig si Malia. Amala, ano po? Amanlahig. Ito raw yung mga aswang na namatay nang hindi na ipapasa ang kanilang mga itim na bato. Pwede rin maging amanlahig ang isang taong namatay nang may kinikimkim na matinding galit. Bumabangon sila mula sa hukay upang tuparin ang kanilang misyon. Ipasa ang kanilang bato o patayin ang ginagagalitang tao. Sinasabi ko na nga be, dapat sinunog din si Malia ng patayin. May alam po ba kayo, Aling Gloria, kung paano patayin ng isang halimaw na bangkay? Hindi sigurado yung kabaryo natin kung paano. Pero may narinig daw siya na tubig ang posibleng paraan. Kapag nabasa raw ng tubig ang katawan ng isang amanlahig, nawawasak ito at nagiging tumpok na mga uod. Parang ang hirap namang paniwalaan nun, Aling Gloria. Paano matatalo ng tubig ang isang nanggagaliiting halimaw? Masyado na tayong maraming nasaksihang kababalaghan nitong mga nakaraan amparo. Wala na ako sa posisyon para isang tabi agad ang mga posibilidad na ganito.
Pero hindi rin siguradong nakausap ko, Pio. Baka mapahamak ka lang. Susugal ako. Magdadala pa rin ako ng mga itak at iba pang mga pangontra. Baka sakaling gumana. Pero sa ngayon, may naisip na akong plano. Sasama ako. Igaganti ko rin si Lola Pelita. Pero Amparo, hindi pwede. Mapanganib na misyon to. Kung ano mang dahilan ang sasamihin mo sa akin, sabihin mo rin yan sa sarili mo. Mapanganib, pero pupunta ka pa rin. Halimaw ang kalaban. Gagawa ka kamo ng paraan. Yung mga yun lang din ang isasagot ko sa'yo. Wala nang nagawa si Pio. Umayag na lamang siyang sumama sa kanya ang kaibigan. Noon din mismo ay naganda sila ng itak at mga supot ng asin. Pagkatapos ay lumakad noong mag-aalas 3 na ng madaling araw. Ngayon, ang una nating problema ay kung paano mahanap ang halimaw na yon. Kinukutuban ako, Pio. Palagi ko inaroon lang siya malapit sa balon. Sa lugar na yun nakadikit ang sumpa sa baryo eh. Sige, subukan natin dun. Lumakad ang dalawa papunta sa may patay na balon. Sa daan pa lang ay dama na nila ang kilabot. Alam na alam nilang buhay ang nakataya sa kanilang lakad. Pero wala sa kanilang may balak na umatras. Ilang minuto pa natanaw na nga nila ang pakay na lugar mula sa malayo. Diyan na banda ang balon. Hindi ko makita dahil medyo madilim ang paligid, pero malapit na tayo. Sa totoo lang kinikilabutan ako. Pero kailangan nating ituloy to. Igaganti natin si Natatay at si Lola Pelita at ang lahat ng mga nasaktan at napatay ng halimaw na yan. Pio, tigil. May nakita ka? Doon. Doon banda sa halamang yun. Tingnan mo. Napalingon ang binata sa itinuro ng dalaga. Kita nga niyang may gumagalaw sa isang bahagi ng halamanan. Madilim doon kaya di nila makita kung ano yon nung una. Subalit hindi nagtagal ay may bigla na lang tumakbo palabas sa halamanang yun. Ang amalanhig! Yan na yun! Yan na yung halimaw! Ngayon na, Amparo! Takbo na! Kitang-kita ni Pio at Amparo ang isang nilalang na hawig sa nilarawan ni Aling Loriang. Isang bangkay na suotang punit-punit na damit ni Malia. Naaagnas ang katawan. Ang balat ay nakasabit na lang na parang kurtina sa kalamnan at buto nito. Nang tumakbo ito papunta sa kanila ay agad na ring kumaripas ang dalawa. Bilisan natin, Pio. Hindi niya tayo dapat maubutan. Kailangan masunod ang plano. Nakakainis! Hindi ko akalaing ang bilis tumakbo ng halimaw na yan. Huwag mo nang isipin ang kung ano-ano. Ang mahalaga, makatakbo tayo at sumunod sa atin yan. Tuloy-tuloy na tumakbo ang dalawa. Nakasunod lang sa kanilang halimaw. Maya't maya itong nililingon ni Pio upang siguraduhin hindi sila nito mahahabol. Noon ay napansin niyang kakaiba ang kilos nito. Tuwid na tuwid ang mga binti at braso. Hindi nito na ibabaliko ng basta ang mga tuhod at siko. Konti na lang. Konti na lang. Malapit na tayo sa ilog. Ayan na. Pagod na ako. Pero hindi pwedeng tumigil. Kaya natin to. Lagot na! Hindi! Malapit na sana sila sa ilog ng mahabol ng amalanhig si Pio. Nahablot nito ang isa niyang braso. Humarap ang halimaw sa binata at agad niya itong tinaga ng itak na may asin. Subalit hindi ito ininda ng buhay na bangkay. Sa halip ay naitulak lamang nito si Pio, pati haya, tsaka kinumbabawan. Hayop kang halimaw ka! Bitiwan mo ako!
Pio, lumaban ka! Pumalag ka! Sinimulang kalmutin ng halimaw si Pio, napasigaw ang binata sa sakit. Si Amparo naman ay tarantang humanap ng paraan. Nang palinga-linga siya sa paligid hanggang sa may makita siyang medyo makapal na sanga ng puno. Nakakainis kang demonyo ka! Lintik! Kumanda ka sa akin! Hetong sayo! Tuloy-tuloy na pinagkakalmot ng aswang si Pio at noong akma na itong mangangagat ay saktong nakalapit na si Amparo. Walang oras na sinayang ang dalaga, agad niyang hinambalos ang ulo ng buhay na aswang. Buong lakas gamit ang makapal na sanga. Napagulong ito ng konti paalis sa pagkakakumbabaw kay Pio. Magaling, Amparo. Salamat. Ngayon, akin na yung sanga. Anong balak mo? Pilisan mo na, bago pa yung makabangon. Binigay ni Amparo ang makapal na sanga kay Pio. Pinilit ng binata na itayo ang kumikirot pa niyang katawan. Pagtingin niya sa halimaw ay nakita niyang unti-unti na itong bumabangon kaya di na siya nagsayang ng oras. Hindi ka na makakabangon. Mamamatay ka na. Hinampas ni Pio ng makapal na sanga ang aswang. Gumulong ito ng ilang metro. Hinampas niya ito ulit at gumulong na naman ng ilang metro ang halimaw. Paulit-ulit lang na ganon hanggang sa makalapit na talaga sila sa ilog. Pio, isang hampas na lang! Malalaglag na yan sa tubig! Ito na. Ito na ang katapusan mo. Ito na ang katapusan ng panggugulo mo sa amin. Sa huling hampas ay tuluyang nalaglag ang halimaw sa ilog. Kitang-kita ng dalawa kung paano itong magkakawag habang tinatangay ng tubig. Ilang sandali pa, nakita nila itong lumubog. Pagkatapos ay biglang lumutang ang laksa-laksang mga uod na inanod ng agos. Palayo. Totoo nga! Tama ang sabi ni Aling Gloria! Tubig ang kahinahan ng amalanhig! Nagtagumpay tayo, Pio! Sa wakas. At tapos... Pio! Anong nangyari sa'yo? Pio! Pio! Hindi alam ni Pio kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Basta paggising niya, naroroon na siya sa kanilang bahay na magama. Kumikirot ang kanyang kalamnan at balot siya ng mga dahon ng bayabas. Aray! Katagal nawala ng malay. Halos 5 araw ka rin walang malay. Nailibing na nga namin si Kamauro eh. Tsaka, ayun, napatay mo nga ang aswang. Pero minabuti pa rin na maraming taga rito na umalis na. Ang mga kabaryo natin, aalis? Ang totoo, kahit ako iyon din ang pasya ko. Oo, patay na si Malia, pero hindi pa rin kasi sigurado kung naputol na nga ba ang sumpa ni Manang Florenda o hindi pa. Kung sa bagay, tama naman. Baka magtuloy-tuloy pa itong sumpa sa lupa na to. Pero, saan ka pupunta ngayon? Sa Iloilo. May mga pinsan kasi si nanay doon. Doon na ako titira. Ikaw ba? May mapupuntahan ka? Hindi ko pa alam, Amparo. Pero malamang sa Mindoro ako pupunta. May ninong kasi ako na nandun. Siya lang ang pwede kong lapitan.
Naunang umalis si Amparo papuntang Iloilo. Si Pio naman ay naghintay muna ng sagot sa liham ng kanyang ninong. Pinadalhan siya nito ng pera kaya siya nakaluwas papunta rito sa Mindoro. Nagkasulatan pa ang magkaibigan ng mga ilang taon pagkatapos noon. Pero hindi na sila nagkita ulit. Nawalan na rin ng balita si Lolo Pio tungkol sa baryo. Ang huling nalaman niya, tuluyan na itong iniwan ng mga taga roon. At nilamon na ito ng mga ligaw na halaman at damo. Dalangin ni Lolo Pio, sana hindi na makapaminsala ang lumang sumpa na sumira sa kanilang buhay. Basta kami ng mga friendship natin, ready na. KJ? Andiyan na sila! Andiyan na sila! Basta gawin mo na lang! Isang napakaunlad na syudad ang Davao. Kilala ito sa maraming bagay, kagaya ng Philippine Eagle at durian. Meron din itong napakayamang kasaysayan. At dito rin nagmula ang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas na si former President Rodrigo Roa Duterte. Gayunpaman katulad din ng ibang mauunlad na syudad sa ating bansa, marami rin itong itinatagong mga kababalaghan. Mga bagay na mahirap ipaliwanag, ngunit talagang nararanasan ng iilan. Ako man sa sarili ko hirap ding paniwalaan ang mga bagay na ito. Subalit sadyang napapatunayan kung totoo pala talaga sila habang ako'y nagsasaliksik. Magandang araw, kwentong takip-silim. Kumusta para sa lahat ng mga tagapakinig at kumusta rin po sa inyo, Sir Jupiter? Tawagin niyo na lang akong Lance, 28 years old, from Davao City. Senior web content writer po ako ngayon sa isang online company na nakabase sa UK. Pero journalism po talaga ang tinapos kong kurso noong 2016. At dahil sa kurso kong yun, kaya't may nahukay akong mga kakaibang kwento dito sa lugar kong Sinilangan. May project kasi kami dati kung saan kailangan naming magsaliksik ng mga totoong kwento ng kababalaghan. Ang hindi ko alam, meron pala akong mahahanap dito lang mismo sa syudad namin. Nakalap ko ang mga kwentong ito matapos magsaliksik at kumausap ng iilang residente ng lungsod. Narito po ang 3 sa kanilang mga kwento. Dekada 90, nang maisip ng mga kabarkada ni Charlie, hindi na tunay na pangalan, na mag-overnight stay sa beach. 7 silang lahat noon. Napili nilang umupa ng isang beach rest house sa bandang southbound area ng syudad. Isang pa siyang labis nilang pinagsisihan. Charlie? Hoy, be! Charlie! Ano ba?
Bakit ka ba tulala dyan? Hoy! Ha? Ay, sorry be. Kanina ka pa ba dyan? Kaloka kang tsaka ka? Kanina pa kita tinatawag, di ka naman namamansin? Ano bang iniisip mo, Day? Ay, sorry naman, Day. Pero, ewan ko ba? Iba ang pakiramdam ko rito sa lugar na to eh. Kanina pa nananay yung mga balahibo ko simula nung gumabi. Kaya nga perfect ang settings para sa plano ko. Plano? Pinagsasabi mo? Tignan mo to. Ano ba kasi yung dala mong yan, be? Jaran! Ouija board? Lokalokang bruha? Paano kung guluhin tayo ng masamang espiritu dyan sa binabalak mo? May sabi-sabi pa namang may mga multa raw ng mga batang nalunod dito sa area na to. Paano kung dumikit sa atin yung mga impaktong yun? Kaya nga sabi ko, perfect to ngayon. Halika na! Itatry lang naman natin, Day. Sure ka na ba dyan? Oo kung ayaw mo, di maiwan ka dyan. Basta kami ng mga friendship natin, ready na. KJ? Hindi pa man daw nagsisimulang maglaro ng Ouija board ay hindi na talaga mapakali si Charlie. Pero talagang mapilit ang kaibigan nitong si Mimi. Maging ang iba pa nilang mga kasama. Kaya naman sumabay na lang din si Charlie at nagsimula nga silang maglaro. Pasado 8:00 ng gabi. Nilatag nila ang Ouija board sa may sala ng tinutuluyang rest house. Nakabukas ang pinto at tanaw ang baybayin. Spirit of the Glass, andito ka na ba? Spirit of the Glass, gusto ka naming makausap. Spirit of the Glass, andito ka na ba? Spirit of the Glass, gusto ka naming makausap. Spirit of the Glass, andito ka na ba? Spirit of the... Sir Jupiter, nagkatinginan ng magkakaibigan nang gumalaw ang baso. Kasabay nito ay lumamig din ng husto ang paligid. Pagkatapos, napalingon sila sa pinto nang may maramdaman silang nagsisitakbuhan sa buhanginan. Wala nga lang silang nakita nang tanawin nila ang labas ng pinto. Ilang saglit pa gumalaw ang hangin sa loob, parang may iilang taong naglalakad paikot sa kanila. Muling nagtanong si Mimi, gamit ang Ouija board. Pero hindi na ito gumalaw ulit. Salip, nakarinig sila ng hagikhikan ng iilang mga bata. Tsaka biglang nagsara ang pinto. Agad na patayo mula sa lapag ang magkakaibigan at nagsumiksik sa may pinto. Pinipilit nila itong buksan, ngunit ayaw makbukas. Ito na nga ba't sinasabi ko sa inyo eh? Ito na sinasabi ko! Ayaw nyo kasing makinig sa akin! Ang tigas ng ulo nyo! Day! Anong gagawin natin? Ayaw magbukas ng pinto! Day! Mama, uwi na ako! Ayoko na rito! Be, tingnan mo ang sahig! Tingnan mo! Tubig? Basang mga bakas ng paa ng mga bata? Diyos ko, Lord! Makinig kayo. Bukas pa yung back door. Pagbilang ko ng 3, sabay-sabay tayong tumakbo ron, okay? 1, 2, 3!
Mabilis na tumakbo ang grupo ni na Charlie palabas ng backdoor. Walang lingon silang nagtuloy-tuloy hanggang sa makalayo sa dalampasigan. Naiwan pa nga nila ang ilan sa kanilang mga gamit dahil sa pagmamadali. Tanging nadala lang nila yung mga bag nilang nasa sala. Habang tumatakbo, ramdam na ramdam daw, tsaka na sila nakahinga ng maluwag ng makasampa sa dumaang jeep. Sino ba kasi mga impaktong yun? Bakit pa sila nanggugulo? Sa narinig ko, mga anak daw yun ng mga turista sa lugar. Mga batang namatay dahil sa pagkalunod. Tapos, ayun, hindi na natahimik. Alam mo na palang may ganun dun. Ba't hindi ka kumontra na mag-decide tayong dun mag-overnight? Mali ko bang totoo yan at mali ko bang may bala ka palang magtawag ng mumu? Gaga ka? Ako pa talagang sisisihin mo? Sorry naman, Day. Di ko naman kasi akalaing totoo pala mga ganun eh. Katuwaan lang naman dapat yun. Hayaan mo na. Ang mahalaga, nakaalis tayo ng buhay. Binalikan lang daw nila ang mga naiwang gamit tanghali ng sumunod na araw. Lalo silang kinilabutan. Kasi kahit wala ng multo, ay napakagulo naman ang loob ng rest house. Tipo ng gulo na parang pinagkatuwaan ng mga batang naglaro. Simula noon, hindi na raw bumalik sina Charlie sa nasabing rest house, Sir Jupiter. Nag-iingat na rin sila sa pagpili ng binabakasyonan at sinisiguradong nagbabasa o nakikinig muna sa mga reviews ng mga nakapunta na. Sunod naman sa mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan ni Mang Densyo. Hindi niya rin tunay na pangalan. Nangyari ito sa isang subdivision sa distrito ng Matina, dito pa rin sa lungsod ng Davao. May isang kalye kasi roon na sinasabing pinapamugaran daw ng mga di matahimik na mga kaluluwa. Mga multo ng biktima ng salvage noong mga bandang dekada 70. Taong 2010, bandang 1:00 ng madaling araw, naglalakad noon si Mang Densyo. Lasing, kasi galing sa isang inuman doon sa subdivision. Napadaan nga siya sa sinasabing misteryosong kalye at may nakita siyang isang lalaking tumatakbo. Lagot na naman ako kay misis nito. Wala eh. Napasarap tayo. Kaya inabot na naman ng 1:00. Di bale na. Babawi na lang ako. Tulong! Saklala! Tulong! Ano yun? Ba't tumatakbo yung isang yun? Pre! Tulungan mo ako! May humahabol sa akin! May humahabol sa akin! Ano? Wala namang umabot sa'yo ah! Andiyan na sila! Andiyan na sila! Diyos ko! Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay! Anong problema nun? Takang-taka si Mang Densyo kung bakit takot na takot ang lalaki habang tumatakbo. Gayong wala naman siyang natatanaw na humahabol dito. Hindi naman daw mukhang baliw kasi maayos naman ang pananamit.
nakamaong at asul na polo. Nang makitang nakalayo na ang lalaki, humarap na ulit si Mang Densyo sa daan at nagpatuloy sa pasuray-suray na lakad. Subalit, bagyang nabawasan ang kanyang pagkalasing nang may matanaw na naman siyang tumatakbo sa harap. Gaya ng nauna, nakaasul ulit ito at nakapantalong maong. Nang makalapit, nalaman niyang ito rin mismo ang nakita kanina. Doon na tuluyang naglaho ang espiritu ng alak sa isip ni Mang Densyo. Hayop? Namamalikmata ba ako? Siya rin yung kanina. Umikot ba siya kung saan? Pero ba't ang bilis naman yata? Tulang! Suklala! Tulang! Tulungan mo ako! May humahabol sa akin! May humahabol sa akin! Teka, hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Ikaw rin yung kanina, di ba? Paano ka? Andiyan na sila! Andiyan na sila! Teka, kumalma ka nga. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Paano kita matutulungan kung hindi kayo hinahon? Diyos ko! Tulungan niyo ako! Ayaw ko bang mamatay! Hoy! Bumalik ka nga rito! Pare! Tutulungan ka naman, ayaw mo namang huminahon. Leche, naglaho pagkalasing ko sa'yo. Sa ikalawang pagkakataon muling nagpatuloy sa paglalakad si Mang Densyo, Sir Jupiter. Sinusubukang intindihin ang nangyayari. Kung totoo nga bang iisang lalaki lang ang kanyang nakasalubong ng 2 ulit. Hanggang sa tuluyan na siyang nakaramdam ng kilabot nang matanaw ulit ang tumatakbong lalaki sa kanyang harapan. Ngunit sa pagkakataong ito, kita niyang duguan na ang damit nito at puno ng mga sugat at galos ang mukha at mga braso. Naistatwa sa pagkakatayo si Mang Densyo nang tumakbo ang lalaki papalapit sa kanya. Takot na takot pa rin ito at pareho pa rin ang sinasabi. Tulang! Suklala! Tulang! Tulungan mo ako! May humahabol sa akin! May humahabol sa akin! Hayop? Ano ka ba? Andiyan na sila! Andiyan na sila! Mariosep, ano ba tong nakikita ko? Diyos ko! Tulungan niyo ako! Ayaw ko bang mamatay! Nanginginig na naglakad ulit si Mang Densyo. Ang nasa isip lang niya noon ay gusto na niyang makaalis agad sa kaling yun at nang makauwi na. Ayaw na niyang makasalubong ulit ang kakaibang lalaki, lalo pat alam na niyang hindi ito pangkaraniwan. Subalit hindi pa man siya nakakalabas sa kalye ay natanaw na naman niya ang lalaking tumatakbo. Nagsusumigaw ulit ito ng saklolo. Ngunit tanaw niyang naaagnas na ang mukha nito, halos naliligo na rin sa dugo ang buong katawan at hindi na lang basta may dugo ang damit. Hindi na kinaya ni Mang Densyo ang takot kaya't napatalikod na siya at mabilis na tumakbo. Dinig niyang nakasunod lang sa kanya ang lalaking nagsusumigaw pa rin ng saklolo. Kaya lalo pa niyang binilisan ang pagkaripas ng takbo hanggang sa makabalik kung saan nakipag-inuman.
Doon niya kinausap ang anak ng kanyang kumpare na nagliligpit ng mga bote. Sabi nito, malamang nga raw na multo ng biktima ng salvage ang nakita ni Mang Densyo. Isa sa mga kaluluwang hindi matahimik simula pa noong dekada 70. Kaya naman, hindi na ulit nagpagabi ng mag-isa si Mang Densyo sa nasabing kalye. Ang huli ko namang ikikwento ay nangyari sa isa sa mga sementeryo dito pa rin sa mahal kong lungsod. Hindi ko nga lang pwedeng sabihin ang eksaktong pangalan para iwas issue. Pero malakas ang kutob kong malalaman agad to ng mga marami sa mga kalungsod ko. 1998, dinalaw ng magkapatid na sina Lawrence at Arvin ang kanilang lolo sa sementeryong ito. Bandang 6:00 na ng gabi sila nakarating kasi pareho pa silang galing sa eskwela. Bakit naman? Iba kasi ang lamig ng hangin. Tsaka feeling ko may nagmamasid sa atin eh. Nagmamasid? Wala naman ah. Halos tayo nga lang ang tao rito. Nakatalikod naman sa atin yung matanda sa may unahan. Tignan mo oh, yung nakaputi. Kanina pa ba siya dyan? Hindi ko napansin. Basta kuya. Hindi magandang pakiramdam ko rito. O siya, halika na. Pati ako gutom na rin. Nagsimulang maglakad ang magkapatid palabas ng sementeryo, Sir Jupiter. May kalayuan nga lang ang labasan mula sa mismong puntod ng kanilang lolo. Si Arvin naman ay linga ng linga sa paligid kasi hindi talaga ito mapakali. Maya't maya rin itong lumilingon sa matandang nakaputi na nakatayo pa rin malayo sa kanila. Naroroon ito sa kabilang dako ng sementeryo, salungat sa kanilang nilalakad. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad, wala pa rin sa sarili si Arvin. Natauhan na lang siya nang magsalita ang kanyang kuya. Arvin, ba't parang hindi natin nararating ang labasan? Arvin! Kuya, may sinasabi ka? Kako, bakit parang hindi natin nararating ang labasan? Anong ibig mong... Kanina pa tayo lakad ng lakad eh. Ang layo pa rin ang labasan oh. Tapos kung titignan ng daan, napakahaba pa rin. Tingnan mo. Oo nga no. Sabi ko naman sa'yo kuya eh. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko rito ngayon. Hanggang ngayon nga, ramdam ko pa rin yung nakamasid sa atin. Teka nga, saan ba kasi yan nagmamasid na yan? Hindi ko matukoy kuya. Basta. Parang nasa likod lang natin eh. Nasa likod? Yung matanda pa rin naman ang naroroon eh. Bumalik sa paglalakad ang dalawa, bagamat pareho na silang hindi mapalagay. Pabilis ng pabilis ang kanilang mga hakbang kahit parehong bumibigat ang pakiramdam. Ilang minuto pa ulit kapansin-pansin nang tila hindi talaga sila umuusad.
Hindi kasi talaga nila marating ang labasan kahit anong lakad ang gawin nila. Doon na sila tuluyang napatakbo dahil sa kilabot. Kuya, ano ba nangyayari? Pinaglalaroan na ba tayo ng kung anong maligno? Hindi ko rin alam, Arvin. Wala naman ako alam sa mga ganito eh. Makakaalis pa kaya tayo rito? Basta, ituloy lang natin ang pagtakbo. Sana may himalang mangyari at makatakas tayo rito sa kung ano man to. Sana! Tuloy-tuloy na tumakbo ang magkapatid Sir Jupiter. Ang kaso, hindi po talaga sila nakakarating sa labasan. Hanggang sa namalaya na lang nilang babalik na pala sila sa puntod ng kanilang lolo. Natanaw kasi nila ang iniwan nilang kandila at mga bulaklak, pati na ang matanda sa may di kalayuan. Doon na sila hingal na napahinto para magpahinga. Arvin? May naiisip ka, kuya? Lapitan kaya natin yung matanda. Kuya, ewan ko lang ha, pero palagay ko, masamang ideya yan eh. Wala naman tayong ibang mahihinga ng tulong dito eh. Lapitan na lang natin. Kaysa naman hindi na talaga tayo makaalis dito. Ikaw bahala. Matapos makapagpahinga ng ilang minuto sa puntod ng kanilang lolo, unang tumayo si Lawrence at naglakad. Agad namang sumunod sa kanya si Arvin at lumapit nga sila sa kinaroroonan ng matandang lalaki na nakaputi. Nakatayo lang talaga ang matanda patalikod sa kanila. Alam lang nilang lalaki ito dahil sa pangangatawan. Gupit ng puting buhok at pananamit. Nakaputing t-shirt ito at itim na pantalon. Halata ring matanda kasi nakabako at kulubot na rin ang balat sa bandang batok at mga braso. Noong una, hindi maintindihan ni Arvin kung bakit napakasama ng kutob niya sa matanda. Palakas ng palakas pa nga ang kabog ng kanyang dibdib habang pumapalapit. Subalit ng ilang metro na lang ang layo nila, natigilan ng magkapatid nang makitang nakalutang lang sa hangin ang lalaki. Hindi ito nakatapak sa lupa, bagkus ay nakapirmi, ilang talampakan mula sa dulo ng isang bangin. Hindi makakilos dahil sa kilabot ang dalawa. Natauhan lang sila ng kumikilos na paharap sa kanila ang matanda. Hindi pa man ito lubusang nakakarap sa kanila ay bumalik na ang dalawa sa dinaanan at muling kumaripas sa pagtakbo. Lintik! Lintik talaga! Ano yun? Multo? Hayop? Sabi ko naman sa'yo, kuya eh. Sabi ko naman sa'yo. Masama talaga ako ko sa matandang yun nung simula pa lang. Ayaw mong maniwala eh. Minamaligno nga yata talaga tayo, Arvin. At baka yun din ang dahilan kung bakit hindi tayo makalabas dito. Anong gagawin natin kung ganun? Ewan, hindi ako naniniwala rito. Pero bahala na. Ano? Baliktarin natin ang mga damit natin. Anong connect doon sa nangyayari sa atin? Ang sabi kasi ng mga matatanda, kapag naliligaw o pabalik-balik sa dinadaanan, pinaglalaroan nga raw ng kung anong elemento. Mawawalan daw ng bisa yung kapangyarihan kapag binaliktad ng biktima ang sariling damit. Sigurado ka ba dyan? Basta gawin mo na lang.
Ginawa nga ng magkapatid ang naisip ni Lawrence, Sir Jupiter. Huminto sila sa pagtakbo at binaliktad ang kanilang damit. Wala naman silang napansing kakaiba sa daan. Ngunit muli silang naglakad papuntang labasan. At doon ay nakalabas na rin sila ng sementeryo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naiintindihan ni Lawrence at Arvin ang nangyari. Mabuti na lang at hindi na ito naulit sa sumunod nilang punta sa puntod ng kanilang lolo. Gayunpaman marami silang naririnig na meron nga raw mga nakakakita sa matandang nakalutang sa harap ng bangin. Sir Jupiter, lilinawin ko lang po. Hindi ko layuning sirain ang Davao City. Sa katunayan, proud na proud po ako sa lungsod na kinalakhan ko. Sadyang meron lang din talaga itong tinatagong mga kakaibang bagay. At sa palagay ko ay magandang marinig nyo rin. Kaya sa mga taga Davao po na nakikinig, huwag po sana kayong magalit sa akin. Siguro i-share na lang din ninyo ang mga kakatuwa ninyong experiences dito sa lugar natin. Ilagay nyo lang sa comment section para mabasa ko at ng iba pa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Kwentong Takip Silim. Kung nagustuhan niyo po ang